Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang pinakabagong weather update ngayong araw ng Monday, April 6. Patuloy na nagbabago ang kilos ng posibleng bagyo at ayon sa bagong datos, ito ay mas lalapit sa northern part ng bansa. Alamin natin ang pinakabagong impormasyon tungkol dito. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Sa kasalukuyan, ang ridge ng high pressure area o HPA ay umaabot sa northern at central Luzon. Sa ganitong setup, maraming lugar ang pwedeng makaranas ng mainit at medyo maaliwalas na simula ng araw, pero hindi ibig sabihin nito na wala ng tsansa ng pag-ulan. Sa forecast mismo, malinaw na ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas pa rin ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil sa localized thunderstorms. Para sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, ang pangkalahatang tema ng panahon ay pabago-bago. May mga oras na maliwanag ang langit at parang walang banta ng ulan, pero sa tanghali hanggang hapon, lalo na kapag mas matindi ang init, tumataas din ang tsansa ng thunderstorm. Kapag localized thunderstorm ang umiiral, ibig lang sabihin nito ay hindi sabay-sabay at hindi pantay-pantay ang epekto sa bawat lugar. May mga lugar na mananatiling tuyo sa buong maghapon, habang may ibang lugar naman na pwedeng makaranas ng malakas na buhos sa loob lamang ng maikling panahon. Sa Metro Manila, ito iyong mga araw na madaling makalinlang. Maring sa umaga ay maayos ang sikat ng araw at iisipin ng marami na tuloy-tuloy na ang magandang panahon. Pero pagsapit ng hapon, lalo na kapag mas ramdam ang init at mas mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwedeng biglang kumapal ang ulap at magkaroon ng thunderstorm sa ilang bahagi ng lungsod. Kaya para sa mga commuter, rider, empleyado at sa lahat ng may lakad sa labas, mas mabuting magdala pa rin ng payong o kapote. Kahit hindi ito malawakang sama ng panahon, sapat pa rin ang isang severe thunderstorm para makapagdulot ng pansamantalang pagbaha sa mga mababang lugar, pagbagal ng trapiko. Ganito rin ang paalala sa nalalabing bahagi ng bansa. Dahil localized thunderstorms ang sanhi ng ulan, pwedeng magkaiba ang maranasan kahit sa magkalapit na lugar. Kaya hindi sapat na tingnan lang ang lagay ng panahon sa umaga bilang basehan para sa buong araw. Kapag napansin ninyong lalong umiinit ang paligid, mas dumadami ang ulap at mas mabigat ang hangin, pwede iyong senyales na may thunderstorm na nabubuo. At dahil dito, posible ang flash floods or landslides during severe thunderstorms, mas kailangang mag-ingat ang mga nasa mabababang lugar, mga nakatira malapit sa ilog, at mga nasa paanan ng bundok o matataas na bahagi na madaling gumuho kapag lumakas ang ulan. Isa sa mga mahalagang punto rito ay ang epekto ng ridge ng HPA sa pakiramdam ng panahon, lalo na sa northern at central Luzon. Dahil may high pressure area na umaabot sa bahaging ito ng bansa, maraming lugar ang maaaring makaranas ng mas mainit at mas tuyo na pakiramdam sa ilang oras ng araw bago pa mabuo ang thunderstorm. Ito ang setup na madalas nagbibigay ng tahimik na umaga pero mainit na hapon. At kapag naghalo ang init at sapat na moisture sa hangin, mas nagiging favorable ang kondisyon para sa localized thunderstorms. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan, sa northern at central Luzon, inaasahan ang mahina hanggang katamtamang lakas ng hangin na magmumula sa timog silangan hanggang timog. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa natitirang bahagi ng Luzon, mahina hanggang katamtaman din ang hangin at ito ay magmumula sa silangan hanggang timog silangan, habang sa Visayas at Mindanao ay magmumula naman sa silangan hanggang hilagang silangan. Sa malaking bahagi ng bansa, slight to moderate ang kondisyon ng mga karagatan na may taas ng alon na mula 0.6 hanggang 1.5 meters sa maraming lugar. Ibig sabihin, wala namang indikasyon ng matinding gaspang ng dagat pero hindi pa rin dapat maging kampante, lalo na ang mga gumagamit ng maliliit na bangka. Kapag may local thunderstorm, pwede pa ding biglang maging masama ang aktual na kondisyon sa dagat kahit hindi naman ganoon kataas ang alon base sa pangkalahatang forecast. Kung titingnan naman natin ang temperatura at relative humidity sa nakalipas na 24 na oras. Ang pinakamababang temperatura ay 21.8 degrees Celsius at naitala ito alas 5 ng umaga. Ang pinakamataas na temperatura naman ay umabot sa 35.0 degrees Celsius alas 3 ng hapon. Ipinapakita nito na sa umaga ay may kaunting ginhawa pa sa pakiramdam, pero habang tumatagal ang araw ay malinaw na umiinit ng husto ang paligid.
Ang minimum relative humidity naman ay 37% at naitala 3:00 din ng hapon, habang ang maximum relative humidity ay 86% 5:00 ng umaga. Kapag pinagsama ang ganitong antas ng init at halumigmig, mas mabigat sa pakiramdam ang panahon, lalo na sa tanghali hanggang hapon. Ito rin ang dahilan kung bakit sa maraming lugar ay ramdam ang alinsangan kahit hindi tuloy-tuloy ang ulan. Habang umiinit ang lupa at may sapat na moisture pa rin sa atmosphere, mas nagiging favorable ang kondisyon para sa pagbuo ng thunderstorm. Ngayon, pag-usapan naman natin ang latest tropical cyclone update na inilabas ng PAGASA. Para sa week 1 mula ngayong araw hanggang April 8, malinaw na ang TC-like vortex o TCLV ay hindi nakikita sa loob ng PMD. Pero kasabay nito, ipinapakita ng model forecasts na may isang TCLV1 na posible na mabuo sa eastern boundaries ng TCID at TCAD at may low chance ng tropical cyclone development. Meaning, sa mas malapit na forecast period ay wala pang nakikitang direktang pagbuo ng tropical cyclone sa loob ng pangunahing monitoring domain, pero may posibleng development sa mas silangang bahagi ng mas malawak na binabantayang rehiyon. Hindi pa ito maituturing na agarang banta, pero isa itong senyales na may sistemang dapat bantayan sa mga susunod na araw. Pagdating naman sa susunod na forecast period mula April 9 hanggang April 15, mas nagiging mahalaga ang update. Ang TCLV1 ay posibleng kumilos pahilagang silangan sa bahagi ng PAR at may low to moderate likelihood ng tropical cyclone formation. Ibig sabihin, mas lumalapit ang posibleng development sa Philippine Area of Responsibility at bahagyang tumataas ang chance kumpara sa unang linggo. Kung sisilipin naman natin ito gamit ang ibang mga weather model, nakikita na posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ang sistemang ito at kung mangyayari iyon ay bibigyan ito ng local name na Bagyong Kaloy. At ayon sa bagong data, inaasahan itong lalapit sa may northern part ng Luzon. Ang posibilidad ng pagpasok sa PAR at paglapit sa hilagang bahagi ng Luzon ay hindi katumbas ng tiyak na landfall. Sa kasalukuyan, hindi pa rin ito nakikitang magla-landfall sa kalupaan. Mahalaga ring tandaan na kahit hindi ito mag-landfall, posible pa rin itong makaapekto sa ibang weather systems na umiiral sa bansa. Dahil dito, kahit ang isang sistemang nananatiling nasa dagat ay pwede pa ring makaapekto sa daloy ng hangin, moisture, at sa kabuuang setup ng ating weather pattern. Pwede nitong baguhin o palakasin ang impluensya ng iba pang umiiral na weather system at pwede rin nitong baguhin ang distribusyon ng ulan sa ilang bahagi ng Pilipinas. Kaya kahit wala pang nakikitang direktang pagtama sa lupa, hindi ibig sabihin nito na wala na itong pwedeng maging impluensya sa lagay ng panahon sa bansa. Kaya pinakamainam pa rin ang manatiling updated, maging handa sa pabago-bagong lagay ng panahon at patuloy na sumabay sa mga susunod pang weather update sa mga darating na araw.